guys, matry na naman kita. Trying hard talaga. Hopefully magiging ma-open at video at nandiyan at camera at net kamot. Hello guys, welcome to my channel. Samahan nyo naman ako maghanap ng kung ano ang ating mahanap. Actually isda syempre, kasi yung isda ay nagiging pagkain natin, nagiging ulam natin. Kaya lang may mga pagkataon talaga na kagaya nito, ano man ang gawin natin talagang hindi mangyari. Kaya tingnan natin yung adventure ko na ito. Nakaunang isda tayo. Yes, kitong. Yan ang isda na hinuhuli ko actually. Isa siyang uri ng rabbit fish na tinatawag na danggit sa Tagalog. Ito yung small version na danggit at hindi na ito lumalaki. Sad to say, mahirap talaga makaisda. Kaya sa mga pagkataong ito, kung ano na lang yung nakikita kong kakaiba, kagaya nito, isang spider crab. Imagine mo, meron palang spider crab doon sa dagat. At kakaiba nga talaga. Ayokong magpakagat nito kung sakali man. Ito, meron ako nakitang stonefish o bantol. Kinuha ko na rin. Na stone shot nga siya eh. Yung stonefish na stone shot na rin. Okay na rin yan. Kahit pa paano, meron tayong madadala na presko. At ang daming mga bakanting oras. Actually, ang haba ng nilakad ko dito bago ako makahanap ng ganito. Talaga napaka-scarce at bihira yung pagkain, yung seafoods na inaasam natin, isda sana. Ito, mayroong parog na maliit. Kagaya niyan, hindi naman talaga lumalaki yung parog. Sa ibang lugar, hindi nila kilalang isda yan. Pero dito sa amin sa Borongan, kinakain namin yan. Kahit maliit, mayroon pa nga mas maliit dyan, yung bagtak. Pero ito yung mas malaking version ng bagtak, yan ang tawag niyan ay parog. Masarap yan kasi malambot yung kanyang tinik at pwedeng kainin ng buo. At sa pagtsatsaga talaga natin makahanap ng isda, kahit ganito papatulan na lang. Ayan, maliit din na ano yan, parog, pinatulan na rin natin. Talagang makahanap lang tayo ng preskong ulam. Dahil sa mga panahon ito, maulan dito sa amin. Tapos ngayon walang ulan, kaya sinamantala natin baka sakali. Baka sakali lang naman. Kahit crabs, kagaya ng kamilo na ito, dinakma ko na rin siya para maging ulam din naman siya. Di ba yung sinasabi namin, yung kagat na lang, kagat lang ulam na. Ito hindi ko hinuli. Ito yung tinatawag na lionfish o larong dito sa amin. Hindi ko hinuli yan syempre. Tapos starfish, hindi naman nakakain yan. Kaya lang talaga nakabalandra siya doon sa may mga seaweeds. At ito yung ginagawa ko guys sa panghuhuli ng isda. Inaano ko yung mga seaweeds, baka sakali may nagtatago na isda. Usually yung mga danggit, dyan sila nagtatago. Kaya lang sa mga pagkakataong ito, sa dami na ng aking na hawi na mga seaweeds, wala pa rin tayong nahuhuling danggit. Yung unang danggit lang yung ating nahuli. At dito nakatikita tayo ng sea anemone na mayroong maliit na isda. Ayan, di ba? So naging ano ito, maliit na nilalang na ito.
Alright, ang ganda niyang tingnan. Ang hirap makita. Halos itutok ko na yung camera sa kanya. At finally, lumipat ako sa ibang area. At dito naman nakikita ko ng ilan lang ding danggit. Dito nakikita ako ng isang danggit actually sa ibang gabi na ito, nung pangalawang gabi na ito. So nung unang gabi ganun lang talaga yung nahuli natin. Grabe, effort natin, magtatagal tayo ng mga 2 oras o minsan 2-3 oras magta-travel pa, pero ganun lang yung nahuli. So sa pagkataong ito nakakita na naman tayo uli ng ating pangalawang isda sa pangalawang gabi na ito. Ito another danggit, mga egg kasi. Ayan, nakahuli na naman tayo ng isa. So another one. Ang saya-saya tingnan pag nakahuli ka, pero napakahirap manghuli pag wala kang nakikitang huhulihin, lalo na sa pamarang ito, kasi hawiin mo talaga lahat ng mga nakikita mong seaweed. At kung may sampa, sigurado sunod-sunod yan. Pero kung gaya nitong mga nakaraan 2 linggo, ilang beses na akong nag attempt, 2, 3 o 4 ang pinakamarami na aking nahuli. So habang nangahawi tayo, wala pa rin tayo nakikita. At tiyaga-tiyaga lang. Maganda na yung isa o 2 na nahuli. Ditong banda, nasa malalim ako na parte ng pinaghuhulihan. At nakakita ko ng maliit na ipuson. Pusipos naman tawag dyan sa southern part ng Eastern Samar. Ipuson. Wala, maliit talaga. Kaya lang papatulan na natin para at least meron tayong madala sa bahay. And right this moment, ito yung pinakamahirap na kinuhaan ko. Medyo malalim siya. Tapos malakas ang agos. Ayan, kahit nga umang hinuhuli na natin. Actually meron kasi akong dalang bingwit, ipapain ko sana yung umang kasi nga maliwanag ngayon dahil may buwan. Siguro nasa pangatlong buwan, siguro pangatlo after full moon, the 3rd night. At nagkuha ako ng ano na yan, umang. Ito, meron pang isang umang. Tumalon na yung umang takot na takot. Ayaw talaga magpahuli. Pero hindi ko naman actually nagamit yung umang na yan. Sinauli ko lang sa dagat. Kasi nga, nung makita ko yung malalaking alon, at syempre doon tayo tatayo sa malapit sa tanggid, yung pinakamalalim na parte. Hindi pwedeng makasigurado ng safety, kaya mas mainam na yung nag-ingat tayo. So nagtry na naman uli ako manghawi ng mga seaweeds at napunta nga ako dito sa malalim na parte kung saan sumasampa yung alon. At ayan, syempre yung agos, inaanod yung mga seaweeds. Pinana ko ito pero tinatakpan naman ng mga seaweeds. Tapos yung seaweeds naman umaagos, hawi ka ng hawi, pero pagbalik ng agos tataki pa na naman ng seaweeds. Talagang ganon. At minsan maghihintay tayo ng ilang segundo para bumalik na naman uli yung agos, para bumalik na naman uli yung seaweeds. Kaya doon talaga masaya tumira yung mga danggit na ito Pero dahil hinahanap natin sila, pupuntahan talaga natin doon sa kanilang mga tirahan. At ito po yung adventure natin.
kahit pa paano nakahuli din tayo ng pang last natin na danggit. So ito lang yung nahuli ko guys, at salamat sa panonood. Nawa tangkilikin nyo po, sana sa susunod ay magkaroon pa tayo ng mas maraming huli. Thank you, God bless. Subscribe to my YouTube channel. Bye bye.